Itong matutunghayan niyo ay personal kong naranasan taong 1996. Sa mga panahong ito, ako ay nasa edad na 10 at nangungupahan pa lamang kami sa isang bahay na matatagpuan sa Batangas. Ang aking lola, na tawagin na lang natin sa pangalang Lola Tida, ay merong kakayahan na makaramdam at makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng hubad na mga mata. Ayon naman sa nanay ko ay hindi na siya magtataka kung bakit meron din akong ganitong kakayahan mula pagkabata. Nagsimula ang mga kababalagan sa buhay ko nung ako ay nasa edad na 10. Isang tanghali habang ako ay nagpapahinga sa veranda ng bahay, ay biglang uminit ang aking katawan. Yung mga balahibo ko sa batok ay nagtayuan, at isa ito sa sitwasyon na hindi ko makakalimutan. Itong mga sandaling ito ay ang simula ng kababalagan sa buhay ko. Pumasok ako sa loob para buksan ang bentilador at nakita ko si nanay na natutulog sa mahabang upuan. Si kuya ay nakadungaw sa bintana at hindi nagtagal, isang kalabog ang narinig namin sa bubong ng bahay. Si nanay ay agad na bumangon at nagtanong sa amin kung ano yon. At dito naman kami lumabas ni kuya. Pagkatingin namin sa bubong ay wala kaming makita, maliban sa isang malagkit na bagay na malapit nang pumatak sa lupa. "Kuya, ano yan?" Nagtatakang tanong ko sa kanya. "Hindi ko alam." Tumungaw si nanay sa bintana at nagtanong sa amin kung ano ang aming nakikita. At dito na namin sinabi sa kanya ang tungkol sa isang malagkit na likido na sa mga sandaling ito ay malapit nang pumatak sa lupa. Wala pang isang minuto magmula nung lumabas kami ni kuya ay umalingasaw naman ng isang mabahong amoy na para bang galing sa isang nabubulok na basura. Maliban dito ay may halo itong malansa. Sinabihan naman kami ng aming ina na umakyat na sa bahay at tuwag na naming pansinin ang kung ano man ang aming nakita. Subalit sa kaloob-looban ko ay merong umaaligid sa loob ng aming bakuran. Habang nakaupo ako sa tapat ng bentilador, ay nagtanong si kuya kung ayos lang ba ako, sapagkat ang aking muka ay namumutla at pinagpapawisan. "Hoy, ayos ka lang ba dyan?" "Hindi kuya, hindi ko alam kung ano tong nararamdaman ko. Hindi ko maintindihan." "Nay, si Bunso, mukhang masama pong pakaramdam." Patagad naman akong pinuntahan ng aming ina. Nilapitan niya ako at hinawakan sa aking noo. Naramdaman niya na mainit ang aking katawan, subalit ang mga kamay ko at paa ay sobrang lamig. Nagtanong ito kung ano ang aking nararamdaman at sinabi ko naman sa kanya na kahit ako ay hindi ko alam. Parang tatakbo ako ng walang damit. Parang tatalon ako sa bintana. Parang gusto kong sumigaw at magwala. Sa madaling salita, ay parang mababaliw ako sa mga sandaling yon. Hanggang sa meron akong narinig sa aking kaliwang tenga. Mga bulong na para bang galing sa isang matandang babae.
Tumingin pa ako sa paligid upang makasigurado. Subalit wala kaming ibang kasama sa bahay. Nung tumigil ang mga bulong ay dito na sumigaw si ate, ang panganay namin, na sa mga sandaling ito ay nasa loob ng kanyang munting kwarto. Tumakbo kaming lahat sa kanya at nung nakita namin ito, ay hindi may pinta ang kanyang mga mata. Ang kanyang kumot ay merong mga dugo at agad naman siyang nilapitan ng aming ina para pakalmahin at alamin kung bakit ito natataranta. Agad namang sinabi ni ate na siya ay nakakita ng isang matanda na merong buhagag na buhok at naglalaway ito habang nakatayo sa labas. Subalit ang ipinagtataka namin ay wala namang pwedeng patungan sa labas ng kanyang bintana sapagkat ang bahay ay mayroong silong. Kinakailangan mong umakyat ng hagdan bago makapasok sa loob ng bahay. Agad-agad na lumabas ng bahay si kuya at kinuha ang itak na nakasabit sa gilid ng pinto at hinanap niya ang tinutukoy na nilalang ni ate. Subalit lumipas lang ang ilang minuto ng paghahanap ay wala siyang nakita o naabutan. Si ate ay isinugod namin sa pinakamalapit na bahay pagamutan at ang nakapagtataka ay normal naman daw ang lahat at wala namang problema sa kanya. Subalit nalaman namin na nagdadalang tao ito at sabi ng isang nurse sa amin ay dalhin namin si ate sa isang albularyo para mabigyan ng panangga. Sapagkat meron din siyang personal na karanasan noong nagdadalang tao ito at parehong-pareho kay ate ang nangyari sa kanya. Nang makalabas na kami sa bahay pagamutan ay agad kaming tumungo sa isang albularyo. At sa unang tingin niya kay ate ay agad siyang napasabi na buntis nga ito. At meron ng marka ng aswang. Kung hindi namin siya dinala doon ay maaaring malagay daw sa alanganin ang kanyang dinadala. Alas 7 ng gabi ay nakarating na kami sa bahay at nagtataka naman si tatay kung saan kami galing. At sabi naman niya habang naghihintay daw ito ay nakakaamoy rin siya ng mabaho at malansa. Nang ikuti namin ang buong bakuran ay dito namin nadiskubre na meron palang mga malagkit na likido sa ilalim ng bahay at nakatapat mismo sa kwarto ni ate. Sinunod namin ang payo ng albularyo sapagkat naniniwala kami na inaaswang nga si ate. At matapos naming sundin ang kanyang mga payo ay hindi na nasundan ang karanasan naming ito. Subalit may mga gabi na hindi ako makatulog at tila ba sinasabi ng aking sarili na merong umaaligid sa aming bakuran. Pero nagpapasalamat kami nang dahil hindi na ito nasundan pa. Nanganak lang yung ate ko pero hindi na muli kaming binulabog ng matandang nakita niya sa labas ng kanyang bintana. Ilang beses naman niyang inilarawan sa amin subalit hindi pamilyar. At ang isang dahilan ay mga dayo lamang kami doon sa baryo na iyon. Nangungupahan at namumuhay ng tahimik.